Shout out po sa ating mga supporter, sa ating mga subscriber. Ingat-ingat po tayo ha. Kung saan po kayo ngayon, ingat po. Lagi po tayo nag-iingat. Kapwa OFW, ganun din. Ingat po tayo kung ano man ang inyong mga trabaho nyo ngayon. So ito, bago nyo makita ang video na ating bibigyan ng reaction, itong si Senator Jinggoy Estrada, ay sobrang paghanga nitong si Rodante Marcolita na ito yung nilagay nila sa Blue Ribbon Committee. Ito yung, di ba nabanggit ko na to, na ito si Marcolita ang ilalagay nila dyan kasi bukod sa abogado, sa haba rin ng kanyang experience sa politika, ay bagay talaga siya dyan. So kahit ako, nung bagong nanalo lang ito, sabi ko bagay ito siya sa hahawak talaga ng posisyon sa Senate na yung mga critical ba, kagaya nitong Blue Ribbon Committee. Ito kasi yung Blue Ribbon Committee, ito yung mag-iimbestiga sa may mga ano dyan, mga katiwalian sa gobyerno, yung mga problema ba. So ito si Marcolita, hindi lang pinahanga ang mga kapwa niya senador, kagaya nito ni Senator Jinggoy, at pinahanga niya pa si si Chis Escudero. Kasi ito si Marcolita, ang mga media mukhang pa'y pagdudura kasi nga si Marcolita daw baguhan, tapos pinahawak kaagad dito sa kanyang posisyon ngayon sa Blue Ribbon Committee, at hindi lang baguhan, opposition pa. So bihira to ganito nang mangyayari, at ito yung sinabi rin ni Jinggoy Estrada. Sa paghanga niya ito kay Marcolita, sinabi talaga niya, first time to nangyari sa tagal ko nang nasa Senado, first time na hinawakan ang Senate Blue Ribbon Committee na galing sa oposisyon. At bago. Ibig sabihin, wala pang karanasan sa pagka-senador. Ito yung video na panoorin natin. Distribution ng committee chairmanship. Marami nagtataka bakit yung Blue Ribbon Committee nalagay kay Marcolita bukod sa neophyte. Why not? Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcolita is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung opposition siya. Sa aking palagay, he is highly qualified to hold that post, to hold that committee. Do you think magiging patas lang siya sa mga... He is fair. With all due respect, si Senator Marcolita is fair. Kasi pagkaalala niyo, siya lang bang neophyte senator na nag-head ng... Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator and an opposition at that ay hinawakan ang Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. So meron pa bang ibang express ng interest sa BRC? Wala naman. Sa Blue Ribbon? Wala naman. It was previously held by Senator Pia. Yeah, he requested it. So walang nag-request? Wala naman. pero yung pag-request niya at pagbigay ng Blue Ribbon, hindi kapalit ng pagsuporta ng Duterte? Walang kapalit yun, walang kapalit. There's no truth to that. Pero sir, damir pa na nagsalita si BBDM na gusto niyo may misigahan yung involved sa corruption, sa mga flood control projects. Dapat ba mag-initiate na agad? Baka maimbestigan ni Senator Marcolita yan, motu proprio. Motu proprio? Yes. Oh. It does not need a resolution. So sa tingin niyo dapat yun ang unahin ni Marcolita? Palagay ko. At meron akong mga narinig na baka imbestigahan na rin ni Senator Marcolita. Motu proprio na? Yes, motu proprio. Ano so yung narinig ko? Yung mga flood control projects, saka yung tubig. Kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos kung ano yung binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA. Pero di pa maging sakit ng ulo ng leadership at ng Hindi Marcos naman. administration? Hindi naman. He's just and fair. So sa tingin niyo, mahusay niya may imbestigahan yung issue ng corruption sa flood control, considering na naging congressman din siya, tanong niya yung... Mas lalong maganda, marami siyang alam. Yung mga concept, maraming alam sa flood control. Hindi ko alam. Tanungin mo lang si Senator Marcolita.
Sa Senate ba, meron din? Wala. Hindi ko alam. I don't think so. Ano reaction nyo doon sa sinabi ni Senador Jingo Estrada? Sobrang hanga. Yan ang mga senador, ganyan, professional talaga. Ito si Jingo Estrada, sa totoo lang naman, hindi naman ako nag-ano nito na sobrang paghanga rin ako sa kanya. Kasi sa ngayon talaga, ito yung impeachment ni VP Sara. Bago ho ito na matalakay nila, bago ho maglabas ang Korte Suprema na ibasura na ho yan, ng kautosan ng Korte Suprema na ibasura na ho yung impeachment na yan, ay ano na to siya, nagpasabi na to na hindi talaga niya susuportahan ang impeachment gawa noong nangyari sa kanyang tatay, kasi ang kanyang tatay na si dati Pangulong Joseph Estrada ay na-impeach din yon sa House of Representatives. At pagdating sa Senado, hindi natapos yung impeachment trial ni Joseph Estrada kasi nagkaroon sila doon sa may mga sobre lang yun nabubuksan, tapos butuhan sila noon. Tapos may nag-walk out na mga senador na yun ang pagkatanda ko. So hindi natapos yung impeachment ni Joseph Estrada at yun na, umalis na sila sa Malacanang at nakawawa naman din to. Itong si dating Pangulong Estrada kasi nakulong din ito Nakulong natandaan ko nakulong to sa Tanay Rizal. Tanay ba o Teresa? Sa Tanay, no? Nakulong din to na hospital arrest kagaya kay Gloria Macapagal Arroyo. Ang dami din pinagdaanan, kaya ito si Senator Jinggoy Estrada ay nag-flashback sa kanyang isip yung nangyari sa kanila. Kasi nga masakit nga naman talaga pag ay kay na pinatalsik sa pwesto na ang kanyang mga issue ay hindi naman talaga sapat. Kasi nga itong impeachment, hindi naman yan politika kasi yan. Pag-initan ka, ito si VP Sara kasi, napag-initan kasi ito. Kaya nangyari kasi ay tungkol dun sa kanyang confidential fund. Yun yung diha nagsugod sa CF ni VP Sara, tapos hanggat tumating na din yung sa DepEd, yung mga piatos-piatos ba? Doon din yun na lalong nadagdagan, tapos nagkasagutan dito sila sa House of Representatives. At ito si Senator Marcolita, dito pa to siya sa may House of Representatives, congressman pa ho ito, ay lumalaban na ho ito para kay VP Sara. Sumasagot na siya doon sa mga pinagbabato ng mga kapwa congressman para kay VP Sara. Ano nangyari ngayon sa nagbabato kay VP Sara tungkol ho dito sa nangyari na sa impeachment? Ito si Senator Marcolita dati sa Kongreso noong 19th Congress. 20th Congress, sino ba akala na manalo to pagka-senador? Nandito siya ngayon sa pagka-senador. Ano ngayon? Nasa Blue Ribbon Committee. Kasi nga ang Blue Ribbon Committee, nabanggit ka kanina ni Senator Jinggoy Estrada na imbestigahan yung flood control, imbestigahan itong sa tubig daw. Di ko alam, baka yung sa prime water. Yun. At saka mantakin nga, opposition, hahawakan mo ang pinakakapangyarihang committee dyan sa Senado. Marcolita pala nakagawa niyan. Kaisa-isang senador pa lang na niyan. Ako, ubod ng paghanga ko nito sa na to Itong sa pagka-senador na to ni Marcolita. Grabing paghanga ko nito. Kasi nga, doon pa to sa House of Representatives, takot na takot yung mga kasama niya doon. Kaya nga tinanggal siya sa kanyang committee na wala siyang pasabi doon. Ilang committee ang membro to si Marcolita? Tanggal lahat yun. Dahil doon sa impeachment, sa investigation, doon sa mga pagtatanong lang dito sa kay VP Sara. At siya ang sumasalag din doon. Ngayon, di nila akalain na ito si Marcolita nasa Senado na ngayon. At ito yung ang daming takot dyan. Ang daming takot dyan Kasi nga, pag nagtanong kasi yan, hindi yan pwedeng sagutin mo na. Natandaan ko yan, yung mga panahon doon sa ABS-CBN, nung napanood ko yung mga hearing nila noon. Grabe mga bulat-lat na mga yung mga dapat titingnan talaga. Sobrang galing na pagka-senador to At hindi ako dito na bakit siya ang nilagay diyan sa Blue Ribbon Committee. May mga abogado na naman din diyan. Kasi ito nga yung hawak ni Tolentino. Umalis si Tolentino, hinawakan ni Pia Cayetano.
At may mga abogado naman din dyan na pwedeng hahawakan yung Blue Ribbon Committee. Kay Alan Cayetano, abogado yan. Pia Cayetano ulit, abogada yan. Sino pa mga abogada at abogado dyan sa Senado ngayon, bukod kay Marcoleta, mukhang kunti lang ang abogado ha. Kasi karamihan dyan ngayon hindi abogado eh. Diba? 2 Tulfo, hindi abogado. 2 Villar, hindi abogado. Lito Lapid, hindi abogado. Robin Padilla, hindi abogado. Bato de la Rosa Bongo, hindi abogado. Loren Ligarda, hindi abogado. Bueno, si Kiko Pangilinan, ang hindi abogado, basta konti lang sila. Ilang ang abogado nila? Pia, itong 2 Cayetano, Pangilinan, itong si Rodante Marcoleta, at saka si Cheese, at saka si Cayetano. 2 Cayetano. 6 lang yata ang abogado. So, dito siya napunta ngayon sa Blue Ribbon Committee. Sobrang bagay sa kanya dyan. Ako, sabi ko, ito maganda. Kasi pwede talaga itong hashasan ba? Itong si Rodante Marcoleta, itong Senator Rodante Marcoleta, itong mag-imbestiga yan dyan, wala pa. Antayin natin yan ha. Antayin natin yung galaw niya ngayon sa Senado. Matindi to. Kasi yung sinabi ko hashasan, yung bang pagtatalupan talaga niya yung mga tao. Kung sino ang kaharap niya, ano na kayo? Matakot na kayo dito sa tao na to kasi sobra ang ano nito ha, pag nag-imbestiga to, abogado eh. Bukod pa sa abogado, ang tagal nagiging congressman. Ang tagal niya nagiging party list representative ng Sagip. Dahil ito sa Sagip, di ba? Hindi ko lang matandaan kung nanalo nga ba yung Sagip ulit ngayon. At palagay ko yung anak niya ang papalit yata sa kanya kapag nanalo ito, yung sa Sagip. Pero di ko na kung nanalo ba ang Sagip sa pagka-party list. Yun lang, hindi ko sure diyan kung nanalo nga ba yung dati niyang pero at least si Senator Marcoleta, ang ganda talaga ng niya at napahanga pa itong mga senador talaga na sa kahit mga datihan na yan pagdating kay Marcoleta kasi alam nila na mayroon dito. Mayroon dito eh. So, ang nila talaga yan, ito talagang swak na swak sa kanyang committee hawak. At may naano pa nga to may nagsabi pero bumaliktad na daw si Marcoleta. Sino may sabi na bumaliktad? Na anong ginawa nitong mga tao ngayon kay BP Sara. Ito nga siya ang sumasalag noon sa House of Representatives Doon siya naalanganin nitong alam mo kung sino nagtanggal sa kanya doon sa committee sa House of Representatives? Ay nako. Ito sila ni Barbers, Paduano. Ito si Akop. Yung saka Quadcom. Ayan si dating congressman ng Laguna, itong si Dan Fernandez. Sila yan dyan So, di nila akalain na kanilang inaapi, humanda kayo, babalikan kayo niyan. Ayan na. Si VP Sara ngayon, ang lakas ng niya ngayon dito dipinsa dito sa Senado. Kasi yan yung mga tao na yan, bukod sa tinulungan ni VP, napakagaling talaga. Hindi nagkamali ang pag-endorso ni VP Sara niya kay dating Pangulong Duterte. At hinayangan ako nito kay Attorney Vic Rodriguez. Napakasayang talaga. Kasi pag itong dalawa nagkasama dyan, ay nako, ang ganda ng laban dyan sa Senado. Sigurado ako. Kasi ito si Attorney Vic Rodriguez, na hinayangan din ako dito, nanalo talaga. Kaya lang, next time, 2028, malay mo, tatakbo ulit ito. Pagtatakbo si VP Sara ng pagka-presidente. Sigurado to kukunin to ni VP Sara. Sigurado ako dyan kasi yan ang niya Gusto sa mga ganyang mga palaban ba na may ganito. Hindi kagaya ng ibang nanalo dyan na nanalo ka nga, wala ka naman dito. Di ba? Di natin to di natin to hayaan na mga ganitong klase, mga politika na pasikat lang sa kampanya, tapos pagdating ng manalo, wala na. Tingnan natin si Senador Marcoleta. Tingnan natin to. Ang ganda tong abangan natin tong pagkatapos nitong SUNA, abangan natin to ngayon ang session talaga na. Yung araw-araw na nilang gawain nila. Ilang beses nila mag-session sa isang linggo. So yan ang magandang abangan. At itong malaking issue ngayon, impeachment, talaga.
Kasi itong impeachment sa Senado, hindi na talaga to uusad. Doon na talaga to, ibabaon na talaga tong impeachment na to. Sigurado na yan. Kasi ang nabanggit din niya ni Senator Jinggoy Estrada na wala ng impeachment mangyayari. Susunod sila sa Supreme Court. Yan yun ang pasabi ni Senator Jinggoy Estrada. At saludo ako kay Senator Jinggoy Estrada, itong si Chis Escudero, kasi sobra silang respetado, di ba? Sobra-sobra pa yung kaalaman ni Senator Marcolita. Yun ang sabi ni Senator Jinggoy Estrada. Sobra-sobra ang kaalaman kaysa iba dyan. Naka, yari kayo dyan. Pagka yan ang senador na yan mag-imbestiga, maganda. Hindi tayo mabuburing dyan. Abangan!